Samantala, patuloy ang pagpapabuti ng pamahalaan sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Sa katunayan, dinala ng Department of Social Welfare and Development sa Ilocos Norte ang programang layong tulungan ang mga maliliit na negosyante na umangat ang kanilang pamumuhay. Kung ano yan, alamin sa sentro ng balita ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag. Iniisa-isang libutin ng mga taga-Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga stall na yan dito sa Batac City Public Market sa Ilocos Norte. Dito ay mainit na tinanggap ng mga Sustainable Livelihood Program beneficiary si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa katunayan, game na sinubukan ng kalihim ang paghahanda ng mga ibinebentang pagkain o produkto ng mga SLP gaya na lamang ng empanada. Dahil sa programang ito ng pamahalaan, maraming maliliit na negosyante ang natutulungan ngayon na umangat ang pamumuhay. Gaya na lamang ni Ate Charlene na lubos ang pasasalamat sa pamahalaan matapos na madagdagan ang kanyang pwesto. Malaking-malaki na po ang business namin ngayon. Meron na po kaming branch doon sa Siwal, Corimao po. Tsaka dito po, araw-araw. Si Nanay Nerlita naman, lumaki raw ang kita matapos maging benepisyaryo ng SLP. Natuto kaming nakisalamuha sa mga ibang tao. Nakinegosyate sa mga LGU, iba't ibang municipality dito sa Ilocos Norte. Malaki ang naitulong sa amin kasi may dagdag kita sa aming mga pang-araw-araw na kabuhayan. Isa lamang sina Ate Charlene at Nanay Nerlita sa mga patunay na epektibo ang mga inilulunsad na programa ng pamahalaan para sa mga maliliit na negosyante. At kahit na lumalago na ang kanilang kabuhayan, patuloy pa rin na nakaalalay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagtangkilik ng DSWD sa mga produkto ng mga magsasaka at SLP beneficiary. Mga hakbang na yan ng pamahalaan ay hindi lang mag-aangat sa kanilang kabuhayan, kundi magpapalago rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.